Alay natin ang ating paglilingkod sa mga kababayang mga Pilipino. Public Service. Buksan natin ang ikalawang bahagi ng ating Saturday Line. Ito ang ating mga news, views in the news, based on facts. Ugnayan natin. Ugnayan, pakinggan. At ito ang inyong Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Line. agapay po ang inyong abang lingkod, patuloy na nagsisilbi sa kaumbayan. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Mga kapitbahay, ang ating paksang pag-uusapan ngayong araw na ito, araw po ng Sabado, ika-22 ng buwan ng Nobyembre. Ang kalalagayan ng demokrasya ng Pilipinas, the Philippine democracy. Na ayon sa napakaraming mga sources natin, ito'y mga research organizations, mga nagbabantay, mga watchdogs, hindi lamang sa bansa, kundi base sa iba't ibang panig ng daigdig, that the Philippine democracy is under threat and it is in shambles. Magbabanta ang panganib sa demokrasya ng Pilipinas na dati nang nayayanig for the many years of past. Ngayon ay medyo nasa kalalagayan na mayahalin tulad natin noong mapatay si Ninoy Aquino. Pero ang mga dahilan noon na mga panahon sa unang people power at saka ngayon ay malayong-malayo. Sapagat ngayon ang mga kadahilanan ay 8. The 8 evils that influence the future of the country. 8 mga kadahilanan, kasama na riyan ang influensya ng Chinese Communist Party sa bansa, na nagdudulot ngayon ng pangamba sa taong bayan buhat sa mga tao na nais magkaroon ng power grab o kaya pag-agaw sa takbo ng ating pamahalaan. The Philippine democracy under threat and in shambles, and here are the 8 reasons, 8 mga kadahilanan. Hindi pa kasama riyan ang influensya ng China at hindi pa kasama riyan ang pagbabanta ng pag-agaw sa gobyerno. Yes, yan ho ang lagay ng ating panahon. Nakikita naman ninyo ang kilos ng ating mga mamamayan. The Philippines is widely considered to be under threat. Hindi lamang ng inyong abang lingkod, kundi base sa mga research, mga observations na mga think tanks at maraming iba pa. Ang 8 mga kadahilanan dito mga kababayan na tinutukoy sa mga pag-aaral na ito. Number 1, political dynasty. Numero 1 na masamang influensya na nagyayanig, umuuga sa pundasyon ng demokrasya ng bansa. Political dynasties. At sa ilalim nito, everything else is connected dito sa number 1, ang political dynasty. Number 2, naandyan ang authoritarian leadership and democratic backsliding. By the way, ang mga terminologies pong ito ay hindi galing sa akin. Pinupulot natin ito sa iba't ibang mga research organizations, mga think tanks, mga political analysts at maraming iba pa. Sabi nila ang ikalawang dahilan, authoritarian leadership, na dahilan na rin sa political dynasty. Pangatlo, erosion o pagkawasak, pagdausdos ng mga independent institutions sa bansa.
kawalan ng kapangyarihan, humina ang hawak ng puder ng mga independenteng sangay ng ating pamahalaan. Number 4, attack on civil society and the media. Ang pagpigil, pagbugbog, pagsalungat sa civil society, sa inyo, sa ating taong bayan, at ang media, ang komunikasyon. Ikalima, ang patronage and corruption. Tandaan ninyo, lahat ng ito ay nakakonekta sa number 1, political dynasties. Patronage and corruption, number 5. Number 6, public trust. Dahilan sa political dynasties, wala nang paniwala ang tao eh. Sabagat ang utos ng dynasty ay yun ang sinusunod natin. Yun ang doktrina natin. Ikapito, disinformation and media suppression. Disinformation sapagat kontrolado ng dynasties ang moda ng komunikasyon. Kung nais nilang baluktutin ang katotohanan, kaya sapagat meron tayong control ng political dynasty. And number 8, political polarization and Chinese Communist Party. Polarization, nakita naman ninyo. Mismong ang presidente at ang kanyang kapatid, Amy Marcos, napakalagwat, napakalayo ng kanilang distansya ngayon because of political polarization ng isang pamilya. Sa pag-usapan natin, mga kababayan, isa-isahin natin, suyuri nating maigi ang bawat isa sa mga ito. Unang-una, the root cause of all 8 evils na binanggit natin, ang political dynasty. Salamat na lamang kay Riza Hontiveros. Meron siyang ipinasa o isinalang na panukala ngayon. Kahapon lamang, Friday, ni Riza Hontiveros. Bagong bill, bagong panukalang batas. Prohibiting political dynasties in elective office has been filed by in the Senate by Senator Riza Hontiveros. Senate Bill number 1548 o kaya Contra Dynasty Act. Ito'y iniharap niya nung araw ng Huwebes at kahapon ay in-record na. Salamat. Thank you so much. Ito kaya'y sumulong? Ito kaya'y umusad? That remains to be seen. Sabagat sa nakalipas na mga panahon, 22 na, hanggang ngayon inaagiw na, inaamag na, nginangat-ngat na ng ipis, kinakain na ng kalawang 22 na mga panukalang batas upang maging maliwanag ang provision ng saligang batas ng Pilipinas, ng Philippine Constitution, na bawal ang political dynasty mismo nakasaad sa bahagi ng saligang batas ng Pilipinas. Kailangan lamang dito ang pagpulido, detalyadong mga argumento kung bakit bawal ang political dynasty. Sa kasalukuyan, simula noong 1987, ng bagong Constitution ng bansa, 22 na mga panukalang batas ang ngayon ay naandyan, nakabimbin sa Kongreso, sa Senado. In fact, yung 22 na yan ay sa Kongreso lamang. Sa Senado, meron ding 13. All in all, meron tayong 35 pending bills in both upper and lower house dito sa pagkontra ng political dynasty.
Ito kaya yung usad? Senator Rizzo Hontiveros or hindi? Political dynasty. Ito ang ugat ng lahat ng 7 pa na mga dahilan ayon sa mga research works na ito na ating ihahayag ngayon sa inyo mga kapitbahay. Political dynasty, alam na naman natin ang definition ng political dynasty, hindi ba? Ito kapag yung mga kamag-anak, una, yung elected official, isinalin niya nung hindi na siya qualified na tumakbo ulit, sinalin sa kanyang asawa, sinalin sa kanyang anak, sinalin kay nanay, kay tatay, etc. At dahil sa clout ng dynasty, naandyan sila ulit. Ikalawa, hindi lamang sila konsiderado na political dynasty yung mga kamag-anak ng pamilya na ito. Si nanay, si lolo, si tatay, si pinsan, kagaya ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos. O kaya, yung magkakapatid sa Senado. Antakay mo yan. Tulfo, 2 sila riyan. Cayetano, 2 sila riyan. All in all, yun mga Senado lang yan, ha? Sa lahat ng dako ng daigdig, sandamakmak ang mga influensya nitong mga ito. Saan po natin kinuha itong mga tala na ito, mga kababayan? Napakarami ng mga sources. Kung pagtsatsagaan lamang natin na halungkatin ang ating daigdig ngayon, napakalinggit na lamang. Dahilan sa siyensya. Naalala ko tuloy ang aking tatay, palasak niyang sinasabi sa amin every now and then, kapag merong dinner, ang tatay ko habang may dinner kami, may lektura. Ugali ng prinsipal. May lektura. Mga anak, tandaan ninyo ito. The advancement of science brutally challenges the security of men. Tandaan ninyo ang mga kataga na yan. Tandaan mo yan, 1950s yan, 60s. Tatay ko. Ang pag-unlad ng siyensya ay magbabadya ng panganib brutal sa ating kapaligiran. Makakita naman ninyo, tingnan ninyo ang AI ngayon, Artificial Intelligence. Yung litrato ninyo 50 years ago, 100 years ago, isa lang ninyo sa artificial intelligence, gagalaw yung litratong, yung mga tao sa litrato na yan. Di ba? At hindi lamang yan. Tingnan naman ninyo ang China, Japan, Amerika, Russia. Yung mga pangpatay nilang mga instrumento yan. Saan galing itong mga facts na kinuha natin? World Bank. Ang World Bank, sabi nila, the impact of political dynasties in the Philippines and the role in governance. Naandyan nakatala ang mga negatibong epekto ng political dynasties. Bakit World Bank? Sabagat ang World Bank ay direktong may influensya sa Pilipinas. Sa paanong paraan? Nangungutang ang Pilipinas, just like all other countries in the world. Nangungutang ang Pilipinas sa World Bank. Kaya ang World Bank, natural, credit investigation, di ba? Uutang ka sa bangko, kailangan ang imbestigahan ka, kaya mo bang bumayad? Ano ang nangyayari sa iyong finances? That's World Bank. Kaya ang tala sa politika sa bansa, importante sa kanila. Naandyan din ang Philippine Center for Investigative Journalism. Kasama tayo riyan. Iniimbestigahan natin ang mga bawat galaw ng politika sa daigdig. In-depth review ng mga political events sa isang bansa, in this case, ang PCI, ang Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ. Tinitingnang maigi, hinihinay ang bawat galaw ng mga politiko natin sa bansa. Center for Media Freedom and Responsibility. Tinalakay dito ang issue ng political dynasty sa bansa. Transparency International. Sabi nila sa Philippine Overview of Corruption
and anti-corruption efforts in the country. Political dynasty ang root cause ng evils ng takbo ng hinaharap ng bansa. And then the GAB, the Global Anti-Corruption Blog. Ito, sinusubaybayan ko ito araw-araw. Sabagat naandyan ang makakatas na mga impormasyon na may kaugnayan sa dynasty sa bansa. And of course, yung Asia Media Center. Ito'y nakabase riyan sa Pilipinas sa kanilang pagtalakay sa dynastic democratic country ng daigdig at ng Pilipinas. At natatandaan ko na ihayag ko na ito in one of my broadcasts before, yung sinabi ni Genevieve Latosa at saka Marjorie Miranda sa kanilang publication ng nakalipas na buwan ng Oktubre last year. Sabi nila, ang mga miyembro ng mga political clan sa bansa, at ito ay kinounter-check natin sa iba pang mga research studies, 80% sa atin sa Pilipinas, especially sa Kongreso, 80% riyan hawak ng mga pamilya ng political dynasties. 80%. Sa Kongreso, we have 316 congressmen, including yung mga party lists. 80% of that ay mga political dynasties. Bawal ito sa kabila ng 1987 provision ng Constitution, bawal. Pero tingnan ninyo, ito ang nakuha kong talarian. 8 sa bawat 10 na mga kinatawan sa gobyerno natin ay kabilang sa dynastiya. Ngayon, up to September of this year, political dynasties, pati na ang party list, pinasok na ng political dynasties. Sa ating mga probinsya, we have 82 provinces. 71 rito ay hawak ng political dynasty. 71 of 82 hawak ng political dynasties. Sa mga syudad, mga mayors, meron tayong 149 cities in the Philippines. 149. 113 dito kontrolado ng pamilya ng political dynasties. 113 out of 149. So meron lamang tayong 36 na independenteng syudad na hindi kontrolado ng dynastiya. Ganyaang kalala, kapitbahay. More than 80% ng incumbent officials ay nasa kamay ng political dynasties. Dahil dito ang mga opportunities ng mga bansa na ito. In fact, sa research study, lahat ng mga bansa, ng mga probinsya na ito, ng mga syudad na ito, ng mga distrito na ito na kontrolado ng dynasties, sila ang laging napakabagal ang pag-unlad. At sila ang dahilan kung bakit ang Pilipinas naungusa na ng mga bansang karatig nito sa Asia. Ngayon, medyo maganda sana ang rating ng Pilipinas. Second sa Indonesia sa progreso sa Asia. Ang kaso overall, number 8 tayo. Pantakay mo. Number 8, ASEA lang yan, ha? Bakit? Ito ang dahilan, political dynasty. Sabi ng pinagsanib na mga pag-aaral na mga nabanggit ko kanina, political dynasties in the Philippines, deadly to the Filipinos. Ikinamamatay ng mga Pilipino. Naalala ko tuloy again, Manuel Quezon.
I would rather prefer a government run like hell by Filipinos. Ito na ang iyong panalangin, Mr. Manuel Quezon. Congratulations. Areas controlled by political dynasties have a higher risk of corruption. Natumbok ito ng pag-aaral. And this is why people do not get the services and the programs that they really deserve. Resulta ng pag-aaral yan. Ang mga kontrolado ng political dynasties may pinakang mataas na grado ng corruption. Kita naman natin, ngayon, huwag na yung nakalipas, ngayon na lang. Ano ang mga natuklasan ngayon sa ilalim ni Marcos? Mahiya naman kayo. Magkakaminsan yun din ang masamang epekto. Dahilan sa political dynasties na itatago natin ang mga baho sa ating kapaligiran. O kaya nakukontrol natin yung mabango ng kalaban natin, ayaw nating ibulangyang. Sabagat matatalo tayo sa bango. Case in matter is panahon ni Noynoy Aquino, for example. Sa lahat ng mga administrador ng Pilipinas after martial law, yung panahon ni Mr. Aquino, Noynoy Aquino, was the best, the most progressive administration compared to others, even during the time of Ferdinand Marcos Sr. Noynoy Aquino, pinakamaunlad, nabayaran ang halos lahat ng utang ng Pilipinas, maganda yung production ng PPP, yung Private-Public Partnership Program, pumasok ang mga investors na galing sa Asia, sa Europa at Amerika, gumanda. Noynoy Aquino administration. May narinig ba kayong mabango nung pumasok si Rodrigo Duterte? May narinig ba kayo na pagtapik sa balikat kay Noynoy Aquino? Wala. Suppression. Kontrolado ng political dynasty, ayaw maibabawan ni Duterte sabagat even long before na naging presidente si Duterte, mabaho na ang kanyang pangalan sa Davao. Yun. Kaya nung pumasok siya, nag-enjoy siya ng mga benepisyo na isinalin sa kanya, kagaya ng kawalan na halos ng utang ng Pilipinas. Kaya yung mga pera, kung saan-saan napunta. Tingnan ninyo ang SALN ng mga ito. O kaya yung mga reports ng mga bangko. Tanong ninyo kay Tony Antonio Trillanes. Nawala yung bango ng administrasyon ni Aquino, pumasok naman ang corruption sa bansa at talamak na paglaganap ng masasamang mga elemento. Naandyan ang pogo, naandyan ang sugal, naandyan ang pagpasok ng mga illegal na mga kontrabando, simula sa mga products, legitimately manufactured products, hanggang sa mga droga, hanggang sa mga magnetic lifters, hanggang sa importasyon ng bigas na pumatay sa mga agrikulturista natin. Lahat na ng ito pumasok. Wala kayong narinig na pagbatikos. Bakit? Sabagat sinabi ko na nga kanina, kontrolado ng political dynasty ang pagkalat ng mga masasama. Families controlled and execute the legitimate branches of government. Wala kayong masabi na riyan. Naalala niyo si Duterte. Kaya nga ito sinasabi ko, na nalayo lang ako ng konti. Sa pagpasok ni Marcos, yung alingasaw ng baho ng 6 na taon ni Duterte, nagising si Marcos. Kung hindi niya sasabihin ito, madadamay siya sa baho na isinalin sa kanya. Kaya sa sona ni Marcos, mahiya naman kayo. Nayanig ang demokrasya ng Pilipinas, but it's okay. Sabagat nalaman ng tao na grabe talamak ang baho. Kaya sabi ni Marcos kanina, ako po ang nagsimula nito at ako ang tatapos nito.
Meaning to say, ang investigasyon, ang pag-alingasaw, pag-imbestiga sa mga baho na ito na ngayon lamang natin naaamoy na naganap nung nakalipas na 6 na taon. Deadly to the Filipinos. Ayon dito sa Legal Network for Truthful Elections or LENTE, at ayon na rin sa PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism, yung mga political clans, mga dynasties ang nagmamaniobra sa lahat ng mga kaganapan natin sa bansa. Lahat na. Katunayan, sabi ko na nga, ang 8 demonyo, the 8 evils why democracy in the country is in shambles and being threatened, sapagkat dynasty ay nanganak ng 7 iba pa na mga demonyo. Ang ikalawa riyan, authoritarian leadership. Dahilan sa dynasty kontrolado, i-example na natin si Rodrigo Duterte. Dahilan sa dynasty ni Rodrigo Duterte, kontrolado ang democratic processes ng bansa. Authoritarian leadership. Hindi mo pwedeng salungatin. Mumurahin ka. Naalala ninyo ang ABS-CBN? Dahilan lang sa hindi raw siya pinagbigyan na i-advertise yung kanyang kandidatura, ano nangyari sa ABS? Yung kanyang mga alipores, authoritarian kasi siya, kontrolado niya ang Senado, kontrolado ang Kongreso. Tanggalan ninyo ng lisensya ang ABS-CBN. Tanggal. Authoritarian leadership. Rappler ni Riza. Ano nangyari? Yung kanya mga reporters sa talaga namang tumatrabaho ng husto ayon sa sinumpa nilang pangako sa journalism, nagalit si Duterte. Sinampal ng sandamakmak na mga kaso si Maria Riza, pati ang Rappler. Authoritarian leadership. Dahilan dyan, maging yung mga local officials natin, panahon ng eleksyon, kontrolado. Busbusan ng pera itong mga ito, galing sa kaban ng bayan, nakawin ang kaban ng bayan, ibudmud sa mga electorate natin, panahon ng eleksyon, kontrolado ang local government. Naalala naman ninyo, tingnan ninyo yung DILG nung araw sa ilalim ni Duterte. Sunod-sururan. Alam mo kung sino ka na naging DILG director, DILG secretary nung araw? Sunod-sururan. Wala kang masabi. Miyembro ng armed forces, mga pulis ko yan. Mga sundalo ko yan. Authoritarian leadership. Pangatlo, erosion of independent institutions. Dahilan sa political dynasty, merong kang authoritarian leadership. Nasang kamay mo para kang hari. So dahilan dito yung independenteng Kongreso, Senado, wala na. Hawak mo na. Sabagat yung mga political dynasty sa Kongreso at Senado, kontrolado mo na rin. Otherwise, yung beneficio from the office of the President mawawala dahilan sa authoritarian leadership. Wala na respeto. Yung mga kapangyarihan ng Kongreso, kontrolado ng Presidente. Kung ano ang dapat na gusto ng Presidente, yun ang dapat na gawin ng Kongreso at saka ng Senado. Even in fact now, naandyan pa rin ang authoritarian power ni Rodrigo Duterte kahit na siya'y nandoon sa The Hague. Kontrolado ang Kongreso, kontrolado ang Senado. Diyan lamang sa Senado, tingnan ninyo, naandyan si Amy Marcos, naandyan si Robin Padilla, ay move, naandyan si Cayetano. Ang mga ito kontrolado yun, naandyan si Bato. Yun na mga remnants ng authoritarian leadership ni Rodrigo Duterte.
Wala ang loyalty ng mga ito sa inyo, bayan kong Pilipino. Wala. Nothing. Zero. Nada. Ang loyalty ng mga yan kay Rodrigo Duterte. Bakit? Sabagat tinurok ng authoritarian medications ang mga ito. And then of course, yung atake dahilan sa merong kang control, nasa sa iyo ang kapangyarihan because of political dynasty, meron kang authoritarian control, kontrolado mo ang Kongreso at Senado. So pang-apat natin, yung civil society mismo, kayo na taong bayan at ang media. Kontrolado. Papalag kayo, tukhang aabutan ninyo. Alalahanin ninyo yung mga pahayag na ngayon ay mga voluminous file of documents doon sa The Hague. Nandoon nakasalaysay ang lahat ng mga pangyayari sa pagsalakay sa kahasarilan, liberty ng ating lipunan sa bansa. Nandoon Santa Makmak, ikaapat na dahilan, ikaapat na demonyo na dulot ng political dynasty. That is the reason why, ngayon ayon sa mga nananaliksik, the Philippine democracy is now under threat and in shambles because of the 8 evils and the Chinese influence and the power grabbers. Nandito pa lamang tayo sa mga demonyo. Attack on civil society and the media. Nabanggit ko na. Nakita ninyo yung kailangang makisama kayo. Kagaya ng SMNI. Hanggang ngayon, Diyos pa rin ito ng power, authoritarian leadership ni Rodrigo Duterte. Alala ninyo, sino ang caretaker ng Kibuloy cult? Sino ang caretaker nung mahuli si Kibuloy? Si Rodrigo Duterte. Nang nahuli si Duterte, sino na ang caretaker nitong Kibuloy cult na ito? Nakita naman ninyo. Kaya kung kayo ay may nais na malaman ng mga disinformation, makinig kayo sa SMNI. Sabagat kontrolado yan ng political dynasty, kontrolado yan ng authoritarian leadership, at isang matibay na halimbawa ng erosion of independent institution. Attack on civil society and the media. 100,000. Sabi ng mga testigo, mismong mga henchmen ni Rodrigo Duterte sa pagpatay sa Operation Tukhang. Sabi ng Human Rights, 30,000. Sabi ng PNP, 6,000. Whichever is the good number, na andyan ang pag-atake sa social and civic society ng ating bansa. Wala na yung mga executive powers na yan ng ibang agencies. Wala na yung kapangyarihan ng PNP, sapagat mga pulis ko yan. Wala na yung kapangyarihan ng ating mga legislators, sapagat kontrolado ko yan. At ikalima riyan ang patronage and then corruption. Epekto pa rin ng political dynasty. Patronage, puwersahan na pagpapasunod. Bakit? Kung hindi ka susunod, wala kang padrino. Patronage and corruption sa ilalim ng political dynasty. The father of all evils. Kaya't meron tayong 8 na mga demonyo sa pagwasak ng demokrasya ng Pilipinas. Kung hindi ka susunod doon sa makapangyarihan, authoritarian leader, wala kang padrino. Sabitan ka man ng sandamakmak na diploma, kung wala kang koneksyon sa political dynasty leadership, wala kang padrino. Wala kang trabaho. Yun ang dahilan kung bakit 70% ng mga Pilipino, average,
below average, poor, poorest of the poor. 70%, 72% to be exact, ng mga Pilipino mahihirap hanggang sa pinakang mga mahihirap, si 32%. Bakit? Dahilan sa political dynasty, dahilan sa powers, dahilan sa authoritarian, dahilan sa pagkawasak ng civil society. At ngayon, patronage ang kailangan ninyo makakuha ng maayos na trabaho. Padrino system. Bakit kailangan ito? Sapagat mahina ang ating mga institusyones. Bakit mahina ang mga institusyones? Sapagat kailangan kang kumapit doon sa most powerful authoritarian leader. Weak institutions natin. Kaya pinasok tayo rito ng kung ano-anong mga kulto. Makaligtas lamang sa ating pananaw tama. Marami tayong kulto. Iglesia ni Cristo. Kibuloy cult. Meron pa yung isa, yung Agila. Sabagat napaniwala tayo, wala na tayong mapuntahan eh. Mahina ang ating ang ating institution. Kaya humahanap tayo ng baka pwedeng sandalan. Kaya kahit na meron tayo mga pork barrel riyan na nakikita at naaamoy, tahimik tayo. Until after na sabi ni Marcos, tama na, mahiya naman kayo. Ngayon nag-usbungan ang mga karumal-dumal na mga korupsyon sa iba't ibang panig, iba't ibang sangay ng pamahalaan, gawa ng mahina ang pundasyon. Sabagat ang mga ito ay namayagpag. Mga engineers, mga district engineers na mayagpag, mga congressmen na mayagpag. Bakit? Sabagat meron silang kinasasandigan na authoritarian leader, na padrino nila, na magliligtas sa anumang mga kaso na maring isampa sa kanila. Kontrolado, pati ombudsman. Naalala ninyo, Martires? Appointed ni Marcos, hindi pwedeng halongkatin ang salain. Iniuutos ko yan. Nope, hindi pwede. Yung pala, siya kasama kasi roon. Hindi lamang yan. Hindi lamang yan bayan kung minamahal. Hindi lamang salain. Kontrolado. Ombudsman at the time. Naalala niyo yung in-check na ini-appoint ni Rodrigo Duterte sa ombudsman? Watchdog niya. Mga in connivance with Christopher Bongo na kanyang mata, tenga, bebeg sa kanyang tagiliran. Ang sino mang sasalungat dito, patay ka. Kaya maging yung electoral system natin, wasak. Patronage and corruption. Sinong magdududa na yung mga nakalipas na mga eleksyon ay malinis ba o hindi? Naalala naman ninyo, sino ang mga nagpapatakbo ng mga voting machines noong araw? Kontrolado ng Chinese Communist Party. Yan ay hindi bulong-bulungan. Dahilan dito sa 5 mga demonyo na ito na pumapatay, kalawang sa demokrasya ng bansa, pumasok ang ika-6. Yan ang public trust. Tahimik sa loob natin, wala na tayong tiwala. Nakikita naman ninyo ang pag-usbong nito ng palayain natin ang ating damdamin sa kawalan ng tiwala sa gobyerno. Panahon ni Rodrigo Duterte, tahimik tayo. Kasi oras na magsalita ka, baka matukhang ka riyan. Baka mawala ng padre de pamilya ang inyong pamilya. Sabagat nagsalita ka ng laban sa the most powerful authoritarian leadership. Patronage, corruption, talamak. Eto na, public trust, wala na. Pero hindi ka makapagsalita. Ngayon lamang nakapagsalita ang tao at ngayon lamang umusbong, bumulwak ang corruption na talamak na naganap sa Pilipinas. Sabagat sabi ni Marcos, mahiya naman kayo. Kaya naandyan, isumbong sa Pangulo.
Ngayon nakakita ninyo, libo ang nasa webpage ng isumbong sa Pangulo sa mga reklamo ng mga mamamayan. Ngayon lamang sila nagkaroon ng kalayaan na ipaabot sa pamahalaan ang problema nila. Public trust almost zero na. Salamat, meron tayong portal sa internet na pwede nating ipaabot ang ating sama ng loob. Wag po ninyong ipagkakamali, mga kababayan, I'm sounding like I am pro Marcos. Nope. Hindi natin nakakaligtaan yung mga pagkakamali rin yan, mismong niya ni Bongbong Marcos. Pero one evil at a time. Hindi pwedeng sabay. Otherwise, kung sabayin natin itong dalawa, kagaya nitong mga pro-communist organizers na ito, na nais na wasakin mismo in totality ang gobyerno ng Pilipinas at magpalit ng transition government, wag ho tayong kakagatriyan. Propaganda yan ng Chinese Communist Party. Sa kabila ng kawalan ng public trust, kailangan may Pilipino pa rin na naandyan sa Malacanang. Kailangan may Pilipino pa rin, gustuin man natin sa hindi, si Bongbong Marcos ang naandyan, pagtiyagaan natin 2.5 taon pa. At least nakakita natin na merong kusang palo ngayon si Marcos na baguhin ang kanyang pangalan o pangalan ng pamilya. He is no saint. Hindi santo ito. But at least ang mga ginagawa niya ngayon ay naaayon sa tama para sa mga Pilipino sa kasalukuyang kondisyon ng demokrasya ng Pilipinas. Mahiya naman kayo. Kaya ingat tayo. Kahit na ang public trust natin ay napakababa ngayon, pag-ingatan nating maigi. Sabagat huwag nating maging kasangkapan sa patuloy na pagbagsak ng demokrasya ng bansa. Sabi ko na nga, the Philippine democracy is under threat. Huwag nating gatungan, huwag nating samahan yung mga nais na wasakin na ngayon ay in shamble na democracy sa bansa. Ang ikapito rito, ito tandaan ninyo, malapit na tayo. Ang ikapitong demonyo, ika-6 na epekto ng political dynasty, ang paglaganap ng disinformation at media suppression. Again, sa panahon ni Rodrigo Duterte, ito'y talamak. Natatandaan ninyo yung pagpasok ng mga trolls, mga troll farms. Yan ay pinanganak sa Chinese Communist Party organization, adopted by Rodrigo Duterte in the Philippines, the first Philippine president to use extensively yung mga farm trolls. Natatandaan ninyo sino yung mga pangalan riyan? Napakaraming mga pangalan. Yan ho ay isang creation, ang mga troll farms na yan ng Chinese Communist Party para palaganapin ang kanilang propaganda. Sabagat si Duterte nais maging probinsya ng China, ginamit niya even before 2016 ang mga troll farms. Ginamit na ito for disinformation campaign. Media suppression. Nawala yung Rappler, nawala yung ABS-CBN. Disinformation and media suppression. Ang pang-8, in fact, pang-7 na pinanganak galing sa political dynasty, ika-8 demonyo sa demokrasya ng bansa, ang political polarization. Sabi ko na nga kanina, recent vivid example ng political polarization and the influence of authoritarian leadership and the influence of democratic threats. Ito pong political polarization. Nakita ninyo, Amy Marcos, sinalampak ng katakot-takot ang kanyang kapatid.
nawalan ng dignidad ang buong pamilya. Akala ni Sara Duterte nakapunto siya. Si Amy Marcos. Pero no. Sumira sa kanya ang kanyang sariling kalawang. Political polarization. Pag-ingatan natin, may malaking rally sa Nobyembre 30. More than a week from now. Nobyembre 30. 8 days, 9 days to go. May rallying malaki na pinamumunuan ni Cardinal David ng ating simbahan. Para sa akin, yun lamang ang legitimate. Kaya lamang nananawagan si Cardinal David na sumama na kayong lahat sa rally na ito. The danger there, at ngayon ay nag-organize na. Ang panganibrian sa panawagan ni Cardinal David ay ang pagpasok ng mga elementong nais na talaga na ituloy na wasakin ng gobyerno. Naandyan ang anino ng Chinese Communist Party. Kahapon ay pinanonood ko yung interview doon kay De Guzman. Tandaan natin, ang pera ng Chinese Communist Party ay binubusbus ng katakot-takot in millions of dollars diyan sa Pilipinas. For many valid and prominent reasons. Naandyan ang West Philippine Sea na nais kubkubin ng China. Naandyan ang Amerika na nais patalsikin ng China sa Pilipinas. Naandyan ang pro-American tendencies ni Bongbong Marcos na ikinagagalit ng husto ng China. Ang China nais na pasukin ang Pilipinas by all means. Kaya ang mga destabilizers dyan, binubusbusan nila ng pera. Huwag ninyong kaligtaan na maraming mga organizations dyan ang hawak ng China, even political organizations. Not limited doon sa mga front organizations, even the political organizations in the country. Controlled, financed, and manipulated by the Chinese Communist Party. Meron lamang tayong magandang naanag-ag na bagay dito at yan ay ang pagnanasa ng ating taong bayan na baguhin na talaga ang takbo ng bansa. The bad news is that ang mga masasama ay nandiyan. The dangers of the Chinese Communist Party. Pakinggan natin sandali ito at nais kong iparehalo. May namuuumanong desisyon sa loob ng elite circle ng mga negosyante na itaguyod ang pangalan ni ultra-bilyonaryo Ramon S. Ang ng San Miguel Corporation bilang isang consensus caretaker. Ayon sa source ng Billionaire.com, naniniwala raw ang ilang business tycoon na maaasahang leader si Ang para manumbalik ang investor confidence at stability ng bansa. Siya raw ang tatayo bilang stabilizing figure matapos ang isang sinasabing government reset hanggang sa susunod na eleksyon sa 2028. Pero para kay law dean and columnist Mel Santamaria, unconstitutional at illegal ang pinaplano umano ng mga business circle. Sa panayam ng Billionaire News Channel kay Santamaria, wrong timing daw ang mga ganitong galawan dahil mas malala ang magiging resulta ng ganitong pagpapalit liderato. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang Malacanang tungkol dito pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Umabot na kasi sa palasyo ang flood control scandal matapos ituro ni dating Congressman Zaldico ang Pangulo mismo bilang utak ng multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Ang resulta, kabi-kabilang protesta at may bali-balita pa nga na foreign-funded ang ilang mass demonstration. Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan.
may guluman sa politika, hindi raw dapat tayo pinaghihimasukan ng ibang bansa. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nakita ninyo, yan ay mga influensyado. Yan ay nabibilang doon sa mga demonyo na nais wasakin ng demokrasya sa bansa. Mga influensyado yan. Mostly 99% dyan ay mga Chinese. Nakatandaan ninyo kung titingnan yung maigi yung mga developer sa bansa. Meron diyang developer na developer ng Mega World sa kanyang bio mismo. Naandyan yan. I am a contributor or basta pabor siya sa Chinese Communist ng China. Hindi ko sinasabi na isa ito sa mga promotor nitong nais gawing caretaker head ng Philippine government, si Ramon Ang. Pero tandaan ninyo, ang bulto ng pera na gumagalaw sa Pilipinas sa magitan ng mga developers natin dyan, kung hindi man kasosyo ang Chinese Communist Party, inutang ang pera sa Chinese Communist Government. Kaya hindi na ako nagtaka nang lumabas ang balitang ito ni Ivy Reyes. Ultra-bilyonaryo Ramon Ang emerging as a consensus caretaker of the Philippine government. Should the country's political paralysis from flood control, corruption scandal deepen and drag the economy into further uncertainty. Yan ho maniobra ng Chinese Communist Party. Lahat ng paraan ay ginagawa ng China na magkaroon ng influensya sa Pilipinas. Salamat na lamang at si Mr. Ramon Ang direktong sinabi, nope, hindi pwede. Ayoko sa politika. Tama na sa akin yung mga ginagawa ko ngayon na negosyo sa Pilipinas. Politika, no. Philippine Communist Organizations sa bansa ang katakutan ninyo. Sabagat sila ang isa sa mga pinakang mga mapapanganib na mga demonyo na nagsusulong sa authoritarian political family dynasty sa bansa. Ang China ang demonyo na kinatatakutan natin riyan. Marami sila. Baka hindi ninyo alam. Marami sila riyan na nagkukontrol sa atin sa Pilipinas. Ang Communist Party of the Philippines, sa kabila ng sabi nila, hindi China ang aming pinaninikluhuran, kundi ang Stalinist, Marxist communism. Pero ang pera nila galing sa China. Ang mga armas nito galing sa China. Ang New People's Army ang kanilang military organization. Ang National Democratic Front sa Pilipinas ang nagpapatakbo ng kanilang mga propaganda. Marami na yan. Napakarami. Tingnan ninyo, inabisuhan na, by the way, nung unang rally noong September 21, kung nakita ninyo yung mga video, merong mga may bandila ng karit, yung hammer and sickle na simbolo ng Chinese Communist Party. May mga sumama roon, bandilang pula na may simbolo ng communism na kulay yellow. Marami. Ang pagkakaalam natin, inabusuhan ng China, huwag ninyong ilalantad ang mga bandila na yan. Sabagat malaki ang influensya ng Amerika sa mga Pilipino. Huwag ninyong ilantad. Kaya ngayon, sa mga rallings nakikita ninyo, pabagsakin si Marcos, pabagsakin si Sara, upang sa ganon ay may saayos nila ang kanilang pagkubkub sa Pilipinas. China-oriented, China Front Organization ang mga ito. Sad to say, meron tayong mga political organizations dyan na ayon mismo sa ating Armed Forces of the Philippines ay mga frontera ng Chinese Communist Party. Naandyan ang Gabriela, naandyan ang Anak Bayan, naandyan ang Bayan, naandyan ang Kilusang Mayo 1,
Naandyan ang League of Filipino Students. Naandyan ang pinamumunuan ni Mr. De Guzman. Naalala nyo nung isang araw, nabanggit ko kanina lamang. Si Mr. De Guzman, nangangalap na mga taong sasama sa kanila. At hindi lamang yan, by the way, hindi lamang itong mga front organizations na ngayon ay nangunguna sa mga rally sa kalsada. Bantayan din ninyo ang mga tahimik lamang na sumusuporta, financial, etc., etc., etc. Ang mga ito ay pinapupunta sa China many times. Libre lahat. 30 ngayon, 30 sunod, 30 the next. Libre. Everything paid for by the Chinese Communist Party. Sino ang mga ito? Una, yung mga media organizations, maging social media or mainstream media, na binuo sa ilalim ni Rodrigo Duterte, maging ang Philippine News Network na pinatatakbo ng gobyerno, kasama. 30. Every year may delegation sa China, libre lahat. Indoctrination. Sino ang mga ito? Well, naandyan ang PDP Laban, a political organization. Yan ay mga kakutsaba ng maisog organization. Sino itong mga ito? Sila ang mga alalay ng super dictator, authoritarian rule ni Mr. Rodrigo Duterte. Ang mga ito ay pumunta sa sa China libre. Sino pa? Ang mga influensya ng Confucius Institute. 5 yan na mga universidad sa Pilipinas na pinayagan simula kay Gloria Macapagal-Arroyo hanggang kay Rodrigo Duterte na mayagpag sa 5 mga institusyon natin sa Pilipinas. Confucius Institute. Political party engagements. Ingatan nating maigi. Buti na lamang noong panahon na hinikayat ng Chinese Communist Party ang Liberal Party, binasura nito ang imbitasyon na kagaya ng ipinaabot sa PDP Laban na maging conduit partner ng Chinese Communist Party sa kanilang movement, kilusan, organisasyon diyan sa Pilipinas. Ang pinakamasaklap nito at ang bantayan nating maigi, yung mga tahimik na mga politicians diyan sa bansa, kapag issue ng West Philippine Sea ang pinag-uusapan, tahimik ang mga ito. Bakit? Hindi natin sinasabing sila'y tumatanggap din ng pera, ng payola galing sa Chinese Communist Party. Hindi natin sinasabi yan. Ang tanong lang natin, bakit tahimik ang mga ito sa mga issues na may kaugnayan sa pangangamkam, pambabastos, pangbubuli ng Chinese Communist Party sa West Philippine Sea? Bakit wala tayong naririnig sa mga Cayetano? Bakit wala tayong naririnig kay Bato de la Rosa? Bakit wala tayong naririnig na pagbatikos kay Robin Padilla? Bakit wala tayong naririnig na mga kataga kay Aimee Marcos? Bakit wala tayong naririnig kay Bongo? Yan ang tanong natin. The 8 evils under Philippine democracy that threatens the very foundation of our country. 8 evils: the China influence and the power grabbers. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Yan ang ating ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live, mga kababayan, sa ating FSL. Saturday Live! Saturday Live! For the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos. Puso ko, sa bayan ko. Ito po ang tinig ninyo, ang tinig ng bayan.
Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ang ating pakikipag-ugnayan, ang ating tinig, ang ating isip. Ugnayan, pakinggan. Paglilingkod sa bayan ng inyong abang lingkod, mga kapitbahay. Public service. Nag-iisa. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio